iwanan muna natin yung ayuda. Pero pagdating naman doon sa fare increase, satisfied naman kayo doon sa mga nangyayari itong mga recent days? Alam niyo po, yung per increase na ibinigay po ng LTFRB noong Marso, kahilingan pa po namin ito bago pa magkaroon ng giyera. Kung di ako nagkakamali, 2023, 24, baga apat na taon ang nilakbay nitong petition na to. Nung nag-grant, hindi pa na ipapatupad, hindi pa na i-implement, binawi na o sinuspend ng ating Pangulo. Tama naman din po na tignan natin yung welfare ng mga mananakay. Pero, papaano namin kayo maihahatid kung wala kaming pambili ng krudo, wala kaming ikakargang krudo sa mga sasakyan namin, at yung pang-maintenance din ng aming mga sasakyan. Yun po yung pinapakiusap natin. Magrereklamo tayo sa piso, 2 piso, pero ang lakas ng ulan, baha, wala ho kayong masakyan. Sana ho, lalo na ngayon na sana nakikiusap tayo sa ating mga mahal na mananakay at tumaas naman na, nadagdagan na ang sahod, attorney. Sana naman maawa din po ang taong bayan sa atin. Gusto naming ding mabuhay, hindi po ito para yumaman kami, para makasurvive po dito sa krisis na to. Baka naman, Mar, ang solusyon yung motorcycle taxi. Tanong natin si Mr. Jason Luna. Ano Okay ba ang kalagayan ng motorcycle taxi sector ngayon? Tama po kayo, Atty. No? Ang malaki na ho ang naging progreso ng sektor na ito sa aming hanay, no? Yung mga dalawang gulong na bumabiyahe sa ating mga karsada, no? Sa araw-araw. Kasi hindi na ho natin may tatatwa na sa bawat araw na dumadaan, milyon-milyon po sa ating kababayan ang tumatangkilik sa aming serbisyo na gustong makarating sa kanilang mga patutunguhan, maaaring yan personal na lakad o kanilang mga hanap buhay. Ano? Pero sa puntong ito, ramdam ko po yung binabanggit ng ating kasama dahil nga ho, hindi natin kontrolado yung paggalaw ng presyo po ng gasolina na kami rin po gumagamit. Ano? Kasi na, kahit na malitang makina ng aming mga motor, naggagasolina rin ho kami. So malaking epekto rin ho ito sa araw-araw naming take-home sa aming mga pamilya. Kunyari, sabihin na natin yung problema ng 4-wheel, i-absorb ng 2 wheels, baka naman sumobrang dami yung motosiklo natin dito sa bansa. Anong tingin mo ron, Jason? Sa totoo lang, attorney, dapat lang naman yung merong cap talaga. Kasi kami rin ho ang apektado rito. Kung sobrang dami naman ng motorsiklo na bumabiyahe, maghahati-hati na lang ho kami rin sa kikitain na posibleng kitain sa araw na iyon. Kaya napakaganda rin naman na sinusunod natin yung itinalaga ng gobyerno na may cap. Ano? Pero ang aming panawagan at tuloy-tuloy naming sinisigaw ay sana po naman magkaroon ng sistema. Yung isang regulasyon na ipatutupad para maging masaayos po yung aming hanay. Ano? Kasi sa panahon na ito, hanggang sa ngayon, nasa pilot test run pa rin tayo, mag-iisang dekada na tumatakbo. Kami nga ho, walang katulad nung tinatanggap ng ating mga kapatid sa 4 na gulong, ay meron no silang subsidy. Kami ho, walang ganyan. Wala ho kaming ganyan. Kaya ang epekto sa amin talaga, sa aming kita. Pero Jason, hindi ba anti-rider yung merong rider cap? Tulad nga ho, attorney, nang nabanggit ko kanina, itinatalaga nga ho yan. Kasi nga ho, yung supply and demand, ano? Pag sobrang dami naman, mahirap din kumita. Ano? Kahit naman ho, kahit sa usapin na ibang mga uri ng transportasyon, meron naman talaga itinatalagang ganon. Para na sa ganon, masiguro din yung merong kikitain. Yun nung bumabiyahe. No? So, nararapat lang ho naman na may ganon. Kaya lang, dapat nga ho, mas isaayos ang sistema. Katulad ng paglalagay ng mga umiiral na regulasyon at pamantayan, ang isa nga ho namin isinisigaw yung pagkakaroon na ng Magna Carta, no? Para sa aming hanay. Kasi nga ho, sa panahon ngayon, tumatakbo kami, mag-isang dekada na wala ho kaming panutunan na gano'n, no? Na gumagabay. Pero di ba, Jason, merong panukalang batas na para bigyan ng proteksyon at benepisyo yung mga riders natin? Wala ba? Hanggang sa ngayon po, attorney, wala pa kami nakikitang klaro at matibay na batayan na magiging ganyan, yung nababanggit ninyo. Ito naman ay aming panawagan, hindi lang ho para sa amin, sa hanay namin, para sa proteksyon din ho naman ng mga mananakay ito. At sa kinabukasan nga po ng industriya, itong mototaxi industry po sa ating bansa. Pero sa tingin mo, Jason, sapat ba yung mga kinikita ng ating mga riders? Ngayon, siyempre, natutugunan yung mga ibang concerns ng ating 4 wheels sa 2 wheels.
natutugunan ba ng ating gobyerno? Yung, Yun nga ho, attorney, ang aming concern sa panahon na ito ay hanggang sa ngayon wala pa kasi kaming yung katulad ng sa ating mga kaapat na gulong ay may subsidiya na natatanggap sa ating gobyerno. Ito kailangan din naman namin kasi nabanggit ko nga ho, kami rin bumibili ng gasolina, nagkakarga ng gasolina sa aming mga motorsiklo para naman kami makabiyahe sa araw-araw. Yun po. Balian ka, Tamar. At least yung four wheels pala, meron naman ayuda eh. Ano pa ba ang gusto nyo talaga para yung sinabi mo nga na long-term solution, bukod sa sinasabi mong magkaroon ng sariling fuel depot ang ating bansa, ang ating gobyerno, meron ka bang nakikita na bukod sa ayuda, dahil hindi masama ang ayuda, pero nakita nyo nga yung experience ninyo, na nababawasan kayo ng oras sa kalsada, ano pa kaya ang mas magandang reforma na gustong makita? Mag-resign si Sharon Garin ng Department of Energy. Alam nyo, walang kwenta, attorney. Sorry, dapat matagal ka nang wala dyan, secretary. Nung pumutok yung gera, 2 araw pa lang nagtaas na ng presyo. Kataka-taka po na pagka sisirit o magtataas ng presyo, walang araw. Pagka magbababa, every Martes. Pero pag magtataas, halos araw-araw, attorney, napapansin namin yan. Pero ano ang ginagawa ng Department of Energy? Ano ang ginagawa ni Secretary Sharon Garin? At ang nakikita natin kasi dito, kinukonsinti nila yung mga oil companies. Ako, personally, opinion ko to, talagang hindi dahil sa oil deregulation law. Gusto natin ng konkretong paliwanag din, bakit ang bilis ng pagtaas ng mga presyo ng mga produktong petrolyo. Alam niyo, parang kwitis lang po na galing sa Bukawi. Ang pumutok, nagtaas na po ng presyo ng krudo. Gusto nating malaman na ano ba talaga yung batayan para bago magtaas ng presyo, itong mga oil companies na ito, attorney, ito po yung gusto nating marinig na paliwanag. Kaya kami nagpuprotesta nung nakaraan linggo, bakit 12 pesos? Bakit hindi 2 piso? Pagdating sa protesta, Mar, ang alam ko yung ating bagong LTFRB chairman nakikinig sa'yo. Yung sa Department of Energy ba, hindi nakikinig sa Manibela? Yung protesta namin sa Manibela, kinokall namin yung attention ng Department of Energy. Kung sino yung kung saan kami nananawagan, walang sagot. Napaka-ironic na hindi naman namin pinoprotestahan yung LTFRB at hindi sila yung pinatutungkulan namin doon sa protesta, sila yung nag-rescue sa amin. Kumbaga, paano ko ba papaliwanag ito, attorney, na hindi naman sila yung concerned agency o ahensya ng gobyerno na nananawagan kami. Kay Department of Energy kami nananawagan, ipaliwanag mo bakit 12, bakit ngayon 7 piso na naman ang itinaas. Wala kaming marinig na paliwanag. Nakailang rally ka na, Mar, doon sa Department of Energy. Baka kulang pa yata para makinig ang ating mabutihing cabinet secretary. Alam nyo ho, siguro tama yung nabanggit ng ating Pangulo, yung racket. Baka pwede isakay na natin doon si Secretary Garin papuntang outer space. Attorney. Kasi alam nyo, mabigat talaga sa kalooban namin. Natatawa na lang kami, pero yung kalam ng sikmura, attorney, nung pamilya, nung bawat tsuper na nagdurusa ngayon, hindi lang gutom, nagdurusa po. Nakikita ko, yung susi, ibinalik doon sa may-ari. Hindi muna kami makakabiyahe. Hindi namin alam kung ngayong araw may kakainin ba yung pamilya, kung saan kahanap ng pagkakakitaan itong mga driver na nagbalik sa amin ng susi para humanap ng ibang pagkakakitaan. Ganun kabigat yung dinadala namin sa balikat, attorney. Lalo na ako kasi kita ko sila eh. Ramdam ko yung hirap dahil dumanas din ako niyan. Tapos, wala tayong makuhang sagot sa Department of Energy. Sabi ko nga, yung ayuda na binibigay ninyo na may 10 liter, may 10 pesos pa na subsidy per liter. Humihingi tayo ng audit sa Department of Energy at sana at humihingi din tayo sa mga gasolinahan ng computation o magkano na yung na ibabayad sa kanila
Kasi itong mga nakalipas na linggo, attorney, laging offline yung system ng mga gasolinahan. Pag tinatanong namin, bakit laging offline? Ang sagot po sa amin ng mga gasolinahan, hindi pa raw kasi sila nababayaran ng gobyerno. Patong-patong po na problema, patong-patong na pasakit. May pondo naman, siguro hindi naman kayo maglalabas ng ganyang programa kung walang pondo. Nasaan yung pondo? Mar, ilayo lang kita ng konti, no? Dahil naalala kita 2 years ago, nagkaroon tayo ng modernization program sa mga jeeps natin eh. Hindi kaya yon isa ring solusyon na medyo, ano na ba status ng ating modernization sa pananaw mo? Napakaganda po ng status ng ating modernization ngayon. Bankrupt po yung mga kooperatiba. Maganda in a sense na kasi tinututulan namin yung pamamaraan ng modernization. Hindi po yung kabuuan ng programa, attorney, ang tinututulan namin. Meron lang mga components doon na hindi namin kayang sundin. Napakahirap lunukin. Kaya po ang naging resulta, bangkarote yung mga nauna sa amin. Almost 9 billion pesos walang bumalik sa kaban ng bayan. Walang bumalik sa bangko kasi hindi kinaya ng mga kooperatiba. Isipin mo, minimum 15 units kaagad ang kukunin namin. 45 million kung di ako nagkakamali yung presyo nito. At principal pa lang yon, kasama interest 75 million pesos. Tapos ang pamasahin namin, 12 pesos, 13 pesos, attorney. Hirap po talaga. Hindi napag-aralang mabuti. Ang tinignan lang dito sa modernization, yung mga supplier na makabenta. Ay, sorry sa kanila. Alam ko, pinaghahanap nyo ako ngayon eh. Kasi matagal na kayong di nakakabenta. Simula pa nung 2023. Nabulok na doon sa Subic. Tsaka dyan sa Port of Batangas yung mga modernized unit na hindi mabili. Ano naman, Mar, yung pagdating sa e-jeepney, ano naman ang sa tingin mo na baka, yun naman pwedeng makatulong sa problema ng ating mga drivers? Ako, napakaganda po sana nito, attorney. Tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pwede tayong mag-ship sa EV. Napakaganda po. Kaya lang, 4.5 million po ang isang unit. 25 million to 30 million pesos yung itatayo, yung worth na itatayo, nag-charging station. Paano namin, yung ROI, iniisip namin, baka matanda na ako, di ko pa ito nababayaran. So ibig sabihin, ang manibela tutol din sa paggamit ng e-jeepney, Yung- pampasada.